Good morning! It's Saturday once again, and it's time for our medical pearls. Okay, so nandito na naman po tayo sa ating medical pearls. And of course, pag-uusapan na naman natin ang mga problema natin sa urology, lalo na sa daanan ng ating ihi. Okay, so again, welcome. Dito na naman po tayo. And maganda ho ang pag-uusapan natin ngayon. I-discuss natin further yung ating napag-usapan natin last Saturday. Okay, so let's go. Start na tayo. We'll go to our first slide. The LUTS or lower urinary tract symptoms. Ano ho ba yung lower urinary tract symptoms? Ito po yung mga nararamdaman natin sa problema pag merong problema ho or irritation sa ating lower urinary tract. Next slide po. Dahil January ngayon, let's start the year right. Okay. For starting the year right, dapat wala tayong problema sa ating kalusugan, specifically sa urinary tract. Okay? So next slide please. Katulad ng sinabi ko as a urologist, dito po makikita natin ang ating field of specialization na lahat po ng daanan ng ihi simula sa kidney, ureter, and lower urinary bladder. Sa mga lalaki naman are the reproductive organs ng isang lalaki. Yun po ang field of specialty ng isang urologist. Tanong, kayo pa ba ay nakapagpa-check up na sa urology o nakadalaw na sa clinic ng isang urologist? Okay. Kung hindi pa po, it's the start of the year. Mas maganda po dumalaw kayo sa isang urologist. Lalo na pag kayo ay may problema o nararamdamang kakaiba sa daanan ng ihi o sa inyong pag-ihi, which is yun ang pag-uusapan natin today, ang lower urinary tract symptoms. Alam niyo po, ang urologist po ay isang doktor nagpakadalubhasa sa surgery and subspecialty sa urinary tract or sa daanan ng ihi. Okay, meron pong maraming urologist sa buong Pilipinas. Halos lahat po ng probinsya at syudad sa buong Pilipinas meron kong urologist. Pwede ho kayong lumapit sa isa sa mga urologist sa amin at kumonsulta kayo tungkol sa inyong nararamdaman sa daanan ng ihi. Okay, so let's start. Tingnan na natin ngayon. Ano po yung lower urinary tract symptoms? Pero bago ang lahat, meron kong babatiin natin ngayon. Si Wilma Uy from Florida. Hello. Sasama ako mamaya sa inyong usapan. Okay? Then, si Matilde Oakson. Hello. Si Malu. Alam ko busy ka ngayon sa inyong church, pero thank you very much for giving time na dumaan dito at makinig sa ating usapan. Then, si June Managilod. Hi, June. Thank you for dropping by. And sino pa nandyan? Si Christine. Hello. Sana magstay kayo hanggang sa matapos yung ating usapan regarding lower urinary tract symptoms. Okay. Si Nemya. Hi Nemya, kumusta si Raul? Si Nemya po ay ang may bahay ni Konsehal Raul Tagle. Yes, galing. Then,
Si Brandon. Hello. Okay, tuloy na po tayo. Simulan natin sa unang nararamdaman ay frequency, urgency, nocturia, weak urine stream, intermittency, straining, and incomplete urination. Yung po yung mga lower urinary tract symptoms. Pag meron po kayo nararamdaman nito, medyo pakilista at makinig ng maigi. Okay. So, isa-isahin po natin. Next slide, please. Ano ho ba yung frequency? Frequency is voiding too many times in a day. Mayat-maya naiihi kayo. Mayat-maya pumupunta kayo sa CR. Normally, sa buong maghapon o buong araw, mga 6 to 7 times lang. Pero pag mayat-maya, oras-oras o tuwing 2 oras ay umiihi kayo, yon meron na tayong pinatawag na frequency. Okay. Ano po ba ang iba pang nararamdaman sa frequency? Yung kitulad ng sinabi ko dati, meron ka ng bathroom mapping. Or, maya't maya, pag pumasok ka sa isang mall o isang lugar, una mong iniisip ay nasaan ang toilet o ang restroom. Pag meron ka na nito, yun po ay isang palatandaan na kayo'y nagkakaroon na ng urinary problem, lalo na yung frequent urination. But, meron nung ibang causes na frequency, pero normal po ito. Number one, pag ang inyong paligid ay malamig. So, pag nasa isang room ka na malamig, maya't maya, maiihi ka rin. Number two, pag ikaw ay stress. Okay? Yung pagkukuha ka ng exam, naranasan nyo na yan nung tayo ay estudyante. Pag kukuha ka ng exam, talagang maya't maya naiihi ka rin. Number three, pag kayo ay kaiinom lang ng maraming tubig, yun po ay reflex. Pagkainom mo ng maraming tubig, maya-maya mafe-feel mo na maiihi ka rin. Okay. Pwede rin po sa abnormal naman doon sa mga diabetics. Yung merong sakit na diabetes. Okay? Pwede rin magkaroon siya ng frequency. And lastly, doon sa mga umiinom ng gamot na pampaihi, katulad ng sabong, furosemide, yun po, maya't maya, iihi din po kayo. Okay, so yun po ang unang nararamdaman, frequency. Okay, then, ang kasunod, next slide please. Urgency. Urgency po, ito yung hindi ka maabutan. Sudden impulse to void. Na hirap ka. Excuse me. Hirap kang pigilin yung urge na umihi. Pasensya na po, natutuyo ang lalamunan ko dahil nakatutok po sa akin ang aircon. So natutuyo, kaya ako nauubo. Okay, isa pa. So yun po yung urgency. Talagang pag naramdaman nyo, kayo'y naiihi. Talagang hindi nyo mapigilan ang pag-ihi. Tatakbo at tatakbo kayo sa toilet o sa restroom. Okay. Pangatlo na sign ng lower urinary tract symptoms. Next slide, please. Hi, Weng. Nocturia or ihi ka ng ihi sa gabi. Normally, maiihi ka sa gabi mga once or twice.
Okay lang po yun. Pero yung oras-oras o every 2 to 3 hours, kayo ay ginigising para umihi na naaapektuhan na ang pagtulog nyo, puyat na kayo, yun po ay classified as nocturia. Kadalasan binibilang namin yun pag more than 3 times per night. Okay? Pag ganun po, ibig sabihin may problema na kayo sa daanan ng ihi o sa lower urinary tract. Next slide, please. After that is weak urine stream. Katulad ng sinabi ko noon, nung tayo'y kabataan pa, maluwag pa po ang daanan ng ihi. Kaya ang lalaki, pag umihi, nakikipagpataasan ng ihi. Pero, pag kayo'y may weak urine stream na, mahina na po ang daloy ng ihi and matagal na kayong umihi. Okay? Kadalasan nababasa na ang inyong tsinelas. Tama, June? Yan. Si Attorney Tolitol. Hello, hello. Thank you for dropping by. Yan. Okay. Nararamdaman niyo na ho ba yun? Yun po ay ang weak urination. Next slide, please. Intermittency. Ito po yung pag-ihi ng isang lalaki o isang babae ay paputol-putol ang ihi. Ito po ay isang sign na ibig sabihin ay merong bara sa daanan ng ihi. Kaya pag umihi ang isang tao, hindi siya tuloy-tuloy na umaagos. Maya't maya, hihinto, tapos after a few seconds, may lalabas na naman na ihi. Mararamdaman nyo, hindi pa tapos, putol-putol ang daloy ng ihi. Okay. Isa pa. Next slide. Straining. Dahil nga hindi kayo kontento sa flow ng ihi, putol-putol ang ihi, hindi nyo nararamdaman kayo ay umiiri or nag-i-effort talaga para lang mailabas ang ihi, lalo na pag-start and maintaining urination. Yun po yung urinary straining. Talagang iiri kayo. And kadalasan, pag nagkakaroon na ng edad, ang isang lalaki, mahina na ang muscle niya dahil sa kakaere. Because of straining, nagdi-develop sila ng hernia o yung tinatawag sa Tagalog na luslos. Okay? So, yung po, minsan lalapit sa amin ang pasyente, meron daw silang bukol sa singit o sa bayag. Pero yung pala, ang unang dahilan ay kakaere, kaka-strain dahil barado yung daanan ng ihi. And the usual culprit is enlarged obstructive prostate. So, ito po ang babantayan nyo. Pag kayo ho'y umiiri na para umihi, yun po, ibig sabihin may signs of obstruction. Hindi lang po sa lalaki ito nangyayari, pati ho sa babae. Lalo na yung may edad na ring babae, after menopause, kumikipot din po yung daanan or the bladder neck, yung labasan ng ihi sa pantog. Okay? So after that, what's next? Next slide. Incomplete emptying. Okay? Incomplete emptying, ibig sabihin, pagkatapos mong umihi, feeling mo meron pang natitirang ihi sa pantog. Or, mandun pa. Kaya babalik at babalik ka para umihi. Or minsan, mag stay ka muna sa CR para maiihi mo ulit.
Ang nangyayari po dito, dahil barado yung labasan ng ihi, yung pagpiga ng pantog ay napapagod na po ang pantog sa kakapiga. So magre-relax na ang pantog. Ang feeling natin tapos na umihi, pero parang may natitira pa rin sa puso natin. Kaya you just have to wait for a while, tapos maya-maya iihi mo yan. Incomplete emptying. Okay? So yun po yung mga nararamdaman natin lower urinary tract symptoms or tinatawag nating LUTS. Sa clinic, meron hong scoring ito. Ini-scorean to ng doktor or ng urologist. Yung tinatawag ng International Symptoms Score. Okay? Pag na-scorean nito at tumataas, ibig sabihin, malaki po ang signs na kayo po ay may problema sa daanan ng ihi. Yung IPSS, International Prostate Symptom Score. Okay. Pero, kadalasan, urologist po ang gumagawa. Dapat ho, ginagawa to ng lahat na doktor. Pero kadalasan po, urologist ang gumagawa nito. And doon malalaman kung anong klaseng gamutan ang dapat ipataw or ibigay sa isang pasyente. Okay. So, next slide. Pag kayo po ay may nararamdaman nito, syempre, huwag niyong titiisin at baka lumala pa ito. Magkaroon ng mga komplikasyon dahil sa pressure, mag-i-impeksyon, ang impeksyon tataas, maapektuhan ng kidneys. Pag naapektuhan ng kidneys, mas malaking problema. Okay, if you have any of these symptoms, consult your friendly urologist. Marami ho kaming urologist sa buong Pilipinas. Kahit na sino ang puntahan yung urologist, kayang-kaya niya pong gamutin ito. Okay? So, bago magtapos, babatiin ko lang po ang ating mga dumalaw sa ating program. Si Edison Merso. Hello, thank you very much. Si Mercy Del Rosario. Thank you, thank you. Kumusta ang Medvi? Okay ba kayo dyan? Si Matilde Oxon. Hello, hello. Thank you for watching. Yun, si Suzette Ribadulla. Ito po yung pinakamagandang pinsan ko. Then, si Attorney Wilberto Tolitol. Thank you very much for watching. Si Rowena Digala, Nemia Blanca, si Christine, si June Managelod, Brando. Hello, hello. Si Nemia, si Malu, thank you for watching. And si Wilma Uy. Maraming salamat po. Sana nakapagbigay kami ng konting kaalaman tungkol sa urology and pag kayo po ay may nararamdaman o kahit na sino sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kachismisan, pag meron ng mga ganitong problema, palapitin niyo po kagad sa isang urologist. I think that's all for today. Every Saturday, please stay with us, Medical Pearls. Bye-bye.